ng isang manganganak. At hindi lamang ang sanglilika, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa atin mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi ninyo ito matatawag na pag-asa kung nakikita natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito ay nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo na hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ay dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Ang Diyos ang siyang nakakasaliksik ng puso ng tao. Siya ang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating ang lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti, kasama ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa kanilang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. At sa gayon, siya'y naging panganay ng lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon, pang-una ay Kanyang tinawag at ang tinawag ay ang Kanya ring pinawalang sala at ang pinawalang sala ay Kanyang kinahabagan ng Kanyang kalwalhatian. Ang Diyos po ang magpala ng pagkabasa ng Kanyang salita. Yumuko ho tayo sandali at manalangin. Panginoon, salamat po ngayong hapon. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, dakilang Diyos. Ikaw po ay Diyos na mabuti, dakila at tapat at makapangyarihan. At ikaw po ang Diyos na magbabago sa aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain mo po kami at ingatan, Panginoon, sa hapong ito. Hayaan mo, dakilang Diyos, na maunawaan namin kung ano po yung nais mong iparating sa amin ngayong hapon, Panginoon. Salamat po sa narito. Salamat po sa kanilang mga mahal sa buhay. Bagamat naiwas sa kanilang tahanan, pagpalain mo pa rin sila, Panginoon. Tulungan mo sila mabuksan ang kanilang puso't kaisipan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli, bigay mo po yung malakas na palakpak sa Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Tunay na ang kabanalan, hindi po natin kayang tawaran. Kapatid, sa panahon ho ngayon, napakarami po nating pinagdadaanan. Ano po? Napakarami hong suffering. Pag suffering, ano ba yung pinagdadaanan natin kanina? Maaring habang nag-pray si Ate Nini, natuloy yung ating luha. Bakit? Ang hinihiling ho niya, kagalingan ng kanyang asawa. Ano po? At bilang isang asawa na nagmamahal sa kanyang asawa, ito ba'y hindi nakita ng Diyos? Kita po ito ng Diyos. Alam ho ninyo, ang Diyos po ay mahabagin. Ang Diyos po ay mapagmahal at ang Diyos po ay patuloy na magbibigay ng kahilingan natin sa buhay. Kapatid, sa hapong ito, yan po yung tema na ating pag-aaralan. Pag sabi hong tema, ito ho yung pinakabuod sa panahong ito. Ano ho ba yung mga suffering natin? Una, punta ho tayo ngayon ho sa totoong buhay. Hindi ka na makakasakay ng 20 pesos. Pamula sa Sabang, papunta dyan sa community. Pakalasa ko, 25 pesos o mga 30 pesos na ngayon. Bakit? Ano na ho bang estado ng gasolina? 130 to 125 per, sasabihin ko per kilo, per liter. Ano ho? Pag wala kang gayong halaga, hindi ka makakabili ng gasolina. Hindi ka naman pwedeng bumili ng 3/4 ng 1 litro. Di ka ho, laging 1 liter, gayon. Okay.
Kabilang ho yan sa suffering na ating nararanasan. Ano pa po? Sa ayaw mo sa gusto, darating po ang bigas na napakamahal. Alam ho ninyo, magkano ang presyo ng bigas sa Kalapan? 1.7 to 1.8, yun pong binibinta ko ng 1.4, yun ho ay nasa 1.8 na ngayon. Ano pa? Ang mura ho ngayon ay Don Pilas. Alam ba ho yung Don Pilas? Yun hong matinik. Don yon, baka hindi nyo alam, mayaman ho yun, Don Pilas. Pinakamura, 150, 180 hanggang 200. No. Medyo mura-mura na yon. Pero ingat kayo, pag pinaulam niyo sa inyong anak, baka matinik. So, okay pa rin, makakain pa rin. Ito po yung mga suffering natin ngayon. Ibilang mo yung suffering sa asawa mo at sa anak mo. Ano naman ho yung suffering natin sa ating anak at sa ating asawa? Ganito. Ikaw na naririto ngayon. Tumas nga ho ang kamay ng nanay na ayaw kasama ang asawa sa panambahan. Tumaas ang kamay ng nanay na ayaw isama ang asawa dito. Wala hong tataas, di ho ba? Ang gusto ho natin, magkakasama. Ano ho? At yan ho ay suffering ho ang tawag dyan. Pag sinabing suffering, pagsubok. Naging matigas yung puso. Maaring yung lalaki ang ayaw, maaring babae ang ayaw. Ano po? Pero salamat sa Panginoon at may tumugon. No? May tumugon. Asawa ni Melia, di ba? Ano ha? Yun nga. Hindi ho ba ako nagkakamali? Ang nandito, okay. Ang kanyang anak nandito na rin. Isang maganda hong sinyalis na yung ginagawa natin, hindi po nawawalan ng kabuluhan. Yun po yung suffering. So ngayon, nangyari na. Hindi na po yung suffering, nagtagumpay na po sila. At sana sa mga darating pa hong panahon, asawa ni Bibiana, asawa ni Ate Ellen, asawa ni Ate Nene, kami ho ay pumunta kahapon doon sa kanilang bahay. Sa totoong buhay ho, sa akin yung edad, parang nahihirapan ho akong umakyat doon. Dahil bundok naman, sa akin ay bundok na yun, sa inyo hindi. Ang mga bata ay takbuhan pa eh. Pero salamat sa Panginoon, nakapunta pa rin ako, nakababa pa rin ako. Alam mo ninyo, ang maganda doon, ay para akong si Presidente. Bakit? Mayroong may dalang payong, mayroong dala yung aking bag, lahat po. Wala ho akong bitbit. May nag-aakay pa. Ano ho? Dahil alam nila na parang baka hindi ko kaya, pero kaya ko ho dahil ng Panginoon. At ang atin pong pinupuntahan ay mga kapatiran na gusto natin dalhin sa Panginoon. Ano po? So, kaya kanina ho, sa totoong buhay, tumulo po ang luha ko. Alam niyo kung bakit? Nakita ko po yung improvement sa isang nanay. Alam ho ninyo na pag tayo ay may gustong mangyari, di ho ba tayo ay gumagawa ng paraan? No. Halimbawa, ngayon, alam ko, malapit na ho yung closing ng mga bata. Minsan, kailangan ng nanay na bumili ng sapatos para sa kanyang anak. Kailangan ng nanay na bumili ng bagong uniforme. Sabi daw, kailangan ay bago. Gagawa ho tayo ng paraan. At minsan, hindi ho natin ito kaya. Pero kapag ito po'y ating idinulog sa Diyos, o may pwedeng gamitin ang Panginoon, matutupad po yung ating kahilingan. Ang kabilang po doon ay suffering. Pagsubok na hindi natin kaya. Ano? Pero sa biyaya at grasya ng Diyos, ito po'y mangyayari. Bakit? Ang sabi ho dito sa ating binasa kanina, at uulitin natin, Roma 8:18, sabi ho doon, tingnan ninyo ha, para sa akin, ang mga pagtitiis, yung suffering ho, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ngayon, ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. So, ano man po yung ating nararanasang pagsubok, ito po ay may katapusan. Ito po ay may kasigurunan at may katiyakan. Maaring ngayon, hindi natin makita yung gusto natin. Hindi natin makita na, paano na? Wala kami nito, wala ako noon. Kailangan ako magtrabaho. Tama po yon. Pero kapag ginawa mo yung sinasabi ng Biblia, sa mga susunod pong talata, makikita mo kung paano ang Diyos hindi nagkukulang. Tayo po ang nagkukulang. Pero ang Diyos
hindi po siya nagkukulang. Ano po? Ang sabi pa rin ho doon sa unang Pedro 4, 12 at 13, unang Pedro 4, 12, 13. Sundan po ninyo ang atin hong pinag-aaralan. Sabi ho dito, tingnan nyo sa 12. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabigat na pagsubok na inyong dinaranas. Para bang ito'y di pangkaraniwan. Totoo po, pag may sakit, walang maibili ng gamot, nilalagnat, o anuman ang kalagayan. Dito, naalala ko, si Melia, yung kanyang anak, pagka nga ho sumasakit ang tiyan, kahit kami ho, naaawa kami. So ano ho bang ginagawa? Ipinapanalangin namin. Ano ho? Pero salamat sa Panginoon, may natuklasan sila na pwedeng makatulong para ang batang ito ay maibsan yung kanyang sakit. Hanggang sa magpatuloy po ito. Sabi doon, sa halip, tingnan ninyo ang ipinayo ho dito. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga hirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kaluwalhatian. Pero pumunta ho tayo sa 19, dito pa rin ho sa unang Pedro. Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha. Magtiwala sa lumikha. Sino ho ba ang lumikha? Si Kristong ating Panginoon. At magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Malinaw po ito. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Noong isang linggo po, di ba sinabi, ang Panginoon hindi laging oo. So ibig sabihin, kapag sinabi niya kanyang tutuparin. So ano ho ba yung pangako niya? Ang pangako niya ngayon, sa lahat ng may pinagdadaanan, sa lahat ng may mga pagsubok sa buhay, mga kapatid, ito po'y matatapos, ito po ay masusolusyonan. Hindi dahil ko, hindi dahil ni Garito, kundi dahil po sa Panginoong Hesukristo. Ano pa? Nakakaintindihan tayo. Ang anumang pagsubok, anumang kahirapan, anumang dinaranas ng tao ngayon, ang may kasagutan pa rin po sa atin, si Kristo pong ating Panginoon. So huwag kang mawawala ng pag-asa. Wala ka mang trabaho ngayon, pero magkakatrabaho ka. Ano po? Kulang man yung pansaing ngayong hapon, bukas po ay mayroon. Ang Diyos po ay sapat at ang Diyos po ay sobra-sobra kapag siya po ay nagbigay. Ano po? Sabi pa rin ho sa 2 Korinto 4, versikulo 17 at 18. 2 Korinto 4, versikulo 17 at 18. Ito po yung sinasabi. Ang bahagya at panandalian, kapighatian dinaranas namin ngayon, ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Sa 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita, hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian laang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ipapaliwanag ko po ito sa inyo. Ang tao po, sa totoong buhay, mahilig sa nakikita. Doon ho tayo naniniwala. Pero ang sabi ho, ito ho'y nawawala. Halimbawa, magandang building, doon ka lagi nakatingin. No? Magandang sasakyan, doon ka lagi nakatingin. Dahil nakikita mo yun eh. Kung dumadaan ka, nakikita mo yung magandang sasakyan, nakikita mo yung kanilang magandang bahay, nakikita mo yung kanilang magandang hardin. Ano pa? So doon ka nakatingin. Pero mga kapatid at iniibig ko sa Panginoon, hindi po doon tayo dapat magtutok. Saan po tayo magtututok? Sa hindi natin nakikita. Sino ba ang hindi natin nakikita? Sa palagay ninyo, tanong ko,
Sino yung hindi natin nakikita na ito ay pang walang hanggan? Ang hindi po natin nakikita na pang walang hanggan, walang iba kundi si Kristo pong ating Panginoon. Kapag doon po tayo nakatuon, mga kapatid, kapag yun ang ating inaasahan, yun po ang ating pinananampalatayanan at tayo po'y nagtitiwala sa Kanya. Maaring wala ka ngayon, kapatid, pero isang araw, mararanasan mo yung Kanyang kalwalhatian. Buhay na walang hanggan ay kayang ibigay ng Diyos. Ano po? Hindi huwag ho tayo susuko. Magpapatuloy ho tayo. Minsan ang tao, pag walang nakikita at walang pagbabago, lalo na kung ito po ay may karamdaman, sumusuko, umaayaw. Pupunta na tayo sa ibang bagay. Pero tandaan mo na yung pagtitiwala mo sa Panginoon, ang pagtitiwala ng may karamdaman na si Kristo po ay dakilang manggagamot, kaya po niyang pagalingin ang may karamdaman. Pero kapatid, gusto ko ring sabihin sa iyo, minsan, di ba nananalangin tayo para gumaling ang isang may sakit? Pero bakit hindi na po siya gumagaling at siya po ay namamatay? Mas maganda po yung plano ng Diyos kaysa plano natin. Ano pa? Dahil, ang may sakit, kung hindi na po gumaling, at umuwi na, ang Panginoon na po ang mag-aalaga sa kanya. Pero kung nandito pa siya, at hindi gumagaling, di ba nagdadalawang isip tayo? O kaya naman kung siya'y pinauwi na ng Panginoon, nalulungkot po tayo. Pero gusto kong sabihin sa inyo, kapatid, kapag ang Panginoon ang kumuha, huwag lang magpapakamatay, ha? Kapag kinuha na ng Diyos, mas maganda ang kanyang plano kaysa plano natin. Tayo pong lahat ay uuwi doon sa, hindi ho pansamantala, doon sa buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba? Ang pinakahuli po nating pupuntahan, tayo po ay dayuhan dito. Ang dayuhan hindi po natigil. Kita ho ninyo mga Koreano, mga Japanese, nakita ho ninyo, yan ho mga yan, mayroong isang buwan, isang taon, pero babalik ho sa kanila. Tayo, katulad ko, 78 taon na ho ako dito sa lugar na ito, sa Sabang. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako. Dayuhan po ako dito. At ang dayuhan ay umuuwi at umuuwi kung saan ka. At yun po yung inihanda ng Panginoon, yung langit na dapat natin puntahan. Mapalad ho kayo na naririto na kumilala at tumanggap sa Panginoon dahil may langit ho tayong pupuntahan. Ay paano ngayon yung umaasa sa nakikita? Sa palagay ba ninyo, makakapunta ho siya sa langit? No, hindi po. Mamatay ang tao, ililibing ang kanyang kaluluwa na hindi nakakilala sa Panginoon, dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Pero ang tao pong nakakilala sa Panginoon, ikaw at ako na nakakilala, kapatid, may langit pong naghihintay. At yun po, si Kristo pong ating Panginoon. Ano po, nakakaintindihan? Nasusundan ho ninyo ang ating aral. Okay. Ano pa po yung isa? Sabi pa ho doon sa Santiago 1. Santiago 1, 2:4. Ito ho, pakinggan ninyo. Santiago 1, versikulo 2 at 4. Ito po yung sinasabi. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri. Ibig sabihin marami. Iba't ibang uri. Kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat inyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. 4. At dapat kayong magpakatatag. Ibig sabihin, hindi ho tayo hihiwalay. Magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kapatid, ano man po ang mayroon tayo ngayon, magpasalamat ho tayo dahil tayo po ay may buhay na galing sa Panginoon.
So, parang kung sasabihin mo, paano ga ako magagalak? Ay, ito nga yung aming problema. Hindi ko siya madala sa doktor. Wala kaming pera. Di ho ba? May ano ba yon? May gobyernong ospital. Hindi rin naman. Ano man po, ang pinakadulo noon, tagumpay pa rin. Dahil si Kristo po ang bahala sa ating buhay. Parang sa tingin mo ay wala, pero ang Panginoon ay gagamit at gagamit ng mga tao na pwedeng makarating kung kailangan mo ng ospital. Kapatid, sa marami na hong pagkakataon na nangyayari sa ating buhay, may pagsubok, nariyan lang po ang Panginoon. Nagkukulang, hindi po tayo magkukulang dahil si Kristo po ay provider ng ating buhay. Kaya kapatid, ano man pagsubok mayroon ka, kagipitan, kagutuman, sakit, ano pa, pagkakabahabahagi, di pagkakaunawaan ng pamilya, ang tangi pong kasagutan, si Kristo pong ating Panginoon. Pwede ho ba palakpakan natin ang Panginoon? Okay, salamat. Sabi ho kay Job 23 verse 10. Job ito. 23 ang page ho noon. Kung yung may hawak na Biblia, tayo, titingnan ko kung 23 kung anong page. 23 506 23 verse 10. Ngunit, tingnan ho ninyo, ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. So, paano ka kumilos? Umupo, tumayo, alam ho ito ng Diyos. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Okay, ibig sabihin, sa panahon po na tayo'y may pangangailangan, si Kristo po ang kasagutan. Kaya ano mang iniisip mo ngayon, inisip mo nangyari na at hindi pa nangyayari, alam po ito ng Panginoon. Bakit? Ang Panginoon po ay powerful God, makapangyarihan sa lahat po ng makapangyarihan. Wala pong katulad, wala pong kapantay. Laging may panahon sa atin at laging may pangako na tumutupad ho sa mga pangako. Ano po? Okay. Ano pa po? Sabi pa rin ho sa awit 34. Awit 34, versikulo 19 at 22. Awit 34, versikulo 19, ang pahina po ay 549. 19. Tingnan ho ninyo ito, ha? Napakaganda ho nito. Ang taong matuwid, ibig sabihin sumusunod sa Panginoon. Ang taong may tuwid, may matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. So kung tayo po ay sa Kanya sumusunod, ano man po yung ating problema, tayo po itutulungan ng Panginoon. Ngayon, pagdating po ng 22, sabi doon, mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napapakupkop, siya ang mag-iingat. Kapatid, napakasarap po nito. Sa napapakupkop, siya ang mag-iingat. Ibig sabihin, sa kanya mo po ipagkatiwala ang lahat ng ating kabalisahan, ang lahat na ating mga kakulangan, ang lahat na ating dapat mangyari, sa Diyos ho natin hihingin at hindi po kanino paman. Humingi ho tayo ng tulong sa ating mga kapatid at tayo po itutulungan sa pamagitan ng pananalangin. Ano po? Sabi pa rin po sa Roma 5, 3, versikulo 8. Roma 5,
Ang pahina po ay 193. Ang pahina 193, Roma 5, versikulo 3 at 8. Sa 3 tayo muna. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Pagdating po ng 8, ngunit pinatunayan